Yo, morning ride. So, isang makulimlim na umaga ngayon, Wednesday. Samahan nyo akong mag-ride papunta sa office. Ginagamit ko rin itong motor ko pang pasok. Depende sa panahon. Connect ko sa weather forecast. Nasa 20% lang naman yung chance na umulan dito sa lugar namin, saka sa Makati. Kasi sa Makati ang head office namin. Paggabi ko lang din na car wash itong motor. Gawa ng di ako nakapaglinis nung weekend. Kasi naglilinis ako every weekend pag walang pasok. So kagabi siningit ko lang. Buti maaga kami nakauwi. Maganda rin na nalilinis every week yung mga motor natin. Lalo ngayon maulan. May mga proper way din kung paano maglinis ng motor. Gagawa rin ako ng video no, para ma-share ko sa inyo kung paano ko siya i-maintain. Yung maintenance ng body ng motor. Hindi lang yung body, pati yung engine bay. Nililinis ko rin yung engine bay once a month. Hindi ko siya to sinasabay sa every weekend. Gawa nung baka mabugbog yung mga electronics sa engine bay dito sa motor natin. Ang ginagamit ko so far na panglinis, yung MTX na brand. May mga steps yun. Kung paano maglinis ng motor. Tsaka yung proper na pag-apply ng wax. Kasi itong motor ko may mga swirl marks kung tawagin. May mga minor scratch na. May mga wax naman na pwedeng pang-apply na pang-tanggal sa mga swirl marks. Pero mas maganda kung may budget ka, PF mo na lang o kaya ceramic coating. Siguro mga next year pa yung target ko magpa-PPF kasi napagastos ako sa camera. Tsaka nag-invest din ako sa mga tools na pang car wash. Yung spray na wireless, tsaka yung vacuum at blower na rin. 2-in-1 na vacuum and blower. Hindi ko kasi pinapagalaw sa labas pa to eh. Hindi ko pa pinapa-car wash sa labas. Gawaan na sobrang silent ko sa motor. Gusto ko ako na naglilinis sa motor. Mas maganda rin yun kasi nakahaplos mo yung motor mo. Saka alam mo yung bawat singit ng motor mo. Kabisado mo yung motor mo. Yan yung advantage mo. Saka yung mga basic na pwedeng kalikutin dito, kinakalikot ko. Itong dashboard.
Nakakalikot ko nung nakaraan, pinag-aaralan ko kung paano i-set yung time, paano i-set yung backlight. Kasi mayroong set pala ito na backlight. Isang low, medium, tsaka high. Ang gamit ko yung medium lang. So, ginagamit ko lang yung high na, yung max na backlight pag sobrang tirik ang araw. Pero yung medium okay na eh. Kita pa rin yung digital na features. Mukhang okay na yung panahon. Hindi na totally... Kanina kasi umaambon-ambon. Kaya napapaisip din ako kung yung sasakyan ba ang gagamitin. Sayang eh, nakakarwas ko na eh. Yun lagi ang gawa ko, lalo kung may mga long ride. Ililinis ko yung motor. Tapos ina-applyan ko ng wax. Malaking tulong din kasi yun na maprotektahan yung mga body paints ng mga motor natin. Kahit pa paano, maproprotektahan niya yung mga buhangin o kaya yung mga tuyong asfalto. Yan yung mahirap eh, asfalto. Ang kinaganda ng may wax, pag nakapitan ng mga ganun, madaling tanggalin. Gawa ng mayroon siyang thin layer na naka-apply dito sa top. Bugahan mo lang ng degreaser. Babad mo lang kahit 2 beses lang na babad. Tapos spray mo. Tanggal na yung dumi. Mabalik ako. Yung setup ko nung una, itong ride ko sa Makati. Yung mount ng camera, medyo mataas nandito. Kaya pala parang naduduling ako. Masyadong mataas. Ito naman, binaba ko siya. Yung strap ng mounting ko, binaba ako. Tinatansya ko yung horizontal line ng camera ko. Hindi siya tabingi. Nag-order na rin ako ng mounting na yung dinidikit. Tsaka yung pwedeng i-screw. Pero nakita ko na yung mga dinidikit na 3M. Mayroon naman siyang support na tali. Naka-cable na papunta dito sa helmet. Safe pa rin kahit malaglag. Mayroon pa rin tali. Yun kasi yung inaalala ko, baka malaglakan ng camera pag nakadikit lang. So, ang daan ko lagi papasok sa office, service road, west service road from SM Bikutan. Kasi nasa around Parañaque lang naman kami. Pag walang traffic, kayang biyahin ng 15 to 20 minutes. Pero pag heavy traffic, nasa 40 to 50 minutes yung biyahe. Minsan 1 hour pa. Maganda yung gamit kong dry fit na balaklava ngayon. Yung mga previous na nabili ko kasi dumudulas. Pag sinusuot ko yung helmet, dumudulas sa mukha ko. Ito hindi. Maganda yung fitting. Saka ito, sabay kong binili ko itong gloves na nitro. Sa SM ko lang nabili to. Tapos yung dry plus na brand. Dry plus ba o dry fit yung tawag dito. Basta yun. Meron pang mga ibang design doon. Babalik ako din. Bibili ako ng mga 3 set pa. Maganda kasi mas madaming balaklava. Para hindi laban ng laba.
Ito na yung SM Bigutan. Pag kanan mo dito, Skyway na yan dito banda. Ayan. Kung makikita nyo, I love Skyway. Paakyat na yan ng Skyway pa Makati. Papuntang north ng biyahe niya. So yan. Diyan namin ito papunta doon yung Skyway. Ito naman yung exit galing sa mga north na Skyway. Tapos pag diniretso mo to, papuntang Lower Bigutan na yan, alam ko. Tapos pag kanan, SLEX southbound na expressway. Na-try ko na rin mag-ship itong Ace Pro to gamit yung pauwi kami. Parang napansin ko, mabilis siya malobat. Tingnan natin kung kaya niya hanggang ngayon. Kasi yung resolution na gamit ko 4K pa rin naman, pero tinasan ko lang yung FPS. Yung SM. Pagpasok mo dito, ito yung terminal ng mga jeep, tricycle, saka UV. Dito na banda. Pagkaliwa dito, ito na yung West Service Road. May dalawa tayong option. Pwede tayong mag-east. Pero dito na ako lagi nadaan eh. Dito ako mas sanay. Tinatsaga ako tundaan kahit ginagawa ito eh. Ginagawa ito nung nakaraan. Tundaan na to. Ayan. Ito yung sinasabi kong ginagawa nila. Pinapalaki na rin yung drainage system. Sana hindi umuulan sa Makati. Ito yung main intersection na sinasabi ko kanina. Dito. So, 2 lane to, kaso ginawa nilang 1 lane. I mean 4 lane pala. 4 lane siya. Sabi ko lang para ng aeroplano. Lapagan. Diyan lumalapag yung ewan ko, parang domestic. Sakto na kuhanin natin. Perfect. Hindi ko pa naayos yung mic ko. Ganun pa rin. NLEX. Sorry, SLEX. Exit yan na Musmenia. So mukhang mayroon ng build up na traffic ngayon. Kasi walang masyado traffic ngayon din dito. So malamang baba natin dyan sa Nito. Traffic na yan. Biyahe ko lang naman sa 15, so 30 kilometers balikan sa bahay ko. Yung straight 5 days ako, nasa 150 kilometers per week yung tiyatak.
ko lang kasi once a week lang ako nagpapagas eh. Full tank ako lagi kung nagpapagas. Tapos meron akong ginagamit na app para ma-monitor ko yung gas consumption ko. Every time na nagpapagas ako, pinipicturean ko yung audio. Para hindi ko makalimutan yung tinakbo yung week na yun. Merong option na daan dito. Pwede nating diretsuhin. Tapos kanan tayo sa may kaliwa pala sa may Sinorote. Kaso mas maganda dito sa Osmeña. Mas maluwag kasi yung kalsada dito. So makakasingit-singit tayo sa mga sasakyan. Doon kasi sa may bandang sa Sinorote. Medyo masikip. Napangit yung kalsada. Malubak. Doon sa may part ng pagpasok ng hanggang Magallanes ng station, MRT station. Dati nung wala pa akong motor, wala pang service, ayun sa MRT ako sumasakay kasi sa Quezon ako nakatira dati, pero lumipat na ako dito sa Parañaque. Pasok na tayo ng Osmeña. Meron mga 2 to 3 kilometers na traffic to. Grabe yung traffic talaga dito. Kasi dito yung labasan eh. Sakal na sakal yung daan eh. Labasan kasi na galing sa expressway yung mga sasakyan dito. Sinet up ko na rin pala ng maayos yung mounting. Tinanggal ko na yung chin guard ko dito sa helmet. So baka masira, malulupot. Babalik ko na lang yun pag dumating na yung order ko na chin mount na action cam. Dito kasi siya naka-strap. Ganito lagi dito sa Osmeña. Once in a blue moon lang magkaroon ng sobrang lamig dito. Ayan. Dito na yung papasok na Sinorote. Pag kanan mo dyan, yan yung tumbok niyan, Nichols. Dito yung sinasabi ng labasan. Pag tunog, doon ka dadaan. Ayan. So, Sinorote na tayo. Siyempre, traffic. Sobrang busy area kasi nitong Makati. Ang Makati kasi ay Central Business District. Dati nag-design na rin kami dito. Nag-design problem namin mabalib kami. Urban planning. So naka-improvise si Kuya. Para iwas talsik na yan. Dumi. Kaya in the near future baka mag-build din ako ng sports bike. So ganda oh, Royal Enfield. Isa din yan sa inaay ko dati na bilihin. Royal Enfield.
Pero dito muna ako sa Vespa. Susulitin ko muna itong Vespa. Sila yung Arnaiz. Tapos papasok tayo dun sa may Amorsolo. Yung unang vlog ko, napakita ko na rin pala yung street na yan. Ito na yung Kamasang Skyway. Buti hindi tayo naabot ng ulan. Kulimlim. Tayo dito sa may Gamboa and then Salcedo. Dito na tayo. Dito ko na lang tatapusin yung vlog. Ride safe lagi sa atin. Manta out.